Ayan, have a blessed divine hope everyone. Ngayon ay December 25, 2025 at ang oras ay 2:58 p.m. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una, tigit sa lahat ay wala akong sawang aking tinataas, pinupuri, dinadakila, nilulhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang banal na Espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa at sa apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Mabuhay, Maharlika Kingdom of God, the Lufasugsulo Empire, Darul Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan, ng sikatan ng araw at nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kaunawaan, kapayapaan at higit sa lahat ang katarungan ng nais ng Diyos para sa atin ay iiral sa ating lahat. Nais ko muna kayong pasalamatan sa lahat ng inyong mga panalangin, sa inyong mga pag-uunawa, sa pag-iintindi, sa pakikibahagi at sa pagmamalasakit ninyo sa inyong abang lingkod. Okay, hindi ko na ito patatagalin. Actually guys, kagigising ko lang talaga. As in talagang kagigising ko lang. Halata naman siguro, but medyo lasing pa ako sa to. Hindi kasi tawag nito. Ganun kasi ako. May time kasi na may time ba na talagang pinapatulog ako, no? Dahil may mga time na yun, kailangan natin pumunta sa ibang mundo. Okay. Ito nga po na ito, may mahalaga akong mensahe para sa lahat. Okay, sinabi ko naman sa inyo nakaraan pa. Before the end of this year, ay marami pang mga posibleng mangyayari sa atin. Okay? Sa pagkakataon na ito, magsiingat ang bawat isa sa atin dahil ano siya, tawag nito, merong mga biglaang merong mga biglaang para siyang dam, no? Biglaan ang mga may mga biglaang pagsabog, no? Hindi ko maintindihan. May mga biglaang pagsabog tapos may nakita ko yung baha, as in talagang ang baha, grabe. No, sobra talaga. Ngayon, ang hindi ko maintindihan, meron isang bagay na hinahanap ang mga tao. It is all about the black card. No, baha na nga. Grabe, naglutaw-lutaw na, no? Ang mga tao naglangoy-langoy na sa baha. But hinahanap, sumisigaw ang mga tao ng black card. Black card. Kailangan namin ng black card. Pero ang mga tao wala na, no? Tapos, oh my God. Nakita ko kung paano yung mga tao na nahihirapan. Sobra. Pero ang sinisigaw pa rin nila, black card, black card. Ako, I am familiar with black card dahil ang sa mga nagko-commodities, hinahanap nila yan matagal na. And that black card, ito makinig kayo ha, the black card ay malaki po ang kinalaman yan sa QFS na sinasabi ninyo. Okay, uulitin ko, the black card ay may kinalaman po yan sa QFS. Itong mga sinasabi ko, hindi to basta-basta mga sinasabi ko sa inyo. Alam nyo, kahit kagigising ko lang, as in talagang kagigising ko lang, talagang hindi ako nagsayang ng segundo. Maihatid ko lang sa inyo ang mga bagay na yan. Ano ang meron sa black card? Mga nagko-commodities, alam niyo ito. Ang alam niyo lang sa black card is they have the money. Pero the fact, meron pong malaking impact ang black card para dyan sa quantum financial system. Sinabi ko na sa inyo, bawat maling move ninyo dyan, kapalit ay disaster. Sinabi ko na sa inyo. Nakita ko pa naman nung nakaraan, nung isang araw yata, sa Colorado, USA, no? Merry Christmas din po, Ma'am Alma, no? Pagkagising ko, no, something na parang kaya siya tawag nito. Ito yung sinasabi ko sa inyo.
no, na before the end, meron pa tayong 5 days before the end of this year. Marami pa pong posible, no? Posibleng mangyayari. Kaya be ready kayo, ha? Mag-ready kayo. At sinabi ko naman sa inyo, ito po ay hindi po ito pananakot sa inyo, hindi po ito para ho mag-ano kayo dyan, mag-panic kayo. Kung hindi, paalala ko lang po sa inyo. Basta nakita ko yung biglang sumabog siya. Ang lakas talaga ng pagsabog. Tapos nakita ko na lang ang mga tao, tinangay talaga siya ng tubig. Tapos ang mga tao, grabing sigawan, kailangan namin ng black card, kailangan namin ng black card. No? So baka mamaya may itong mga sinasabi ninyong mga cashless, sinabi ko na sa inyo eh. Ang tao, kahit anong pagpaplano, ang Diyos ang nagtakda, siya pa rin ang mapagyari sa lahat ng bagay. Hindi plano ng tao ang masusunod, kundi sa nag-iisang Alpha Power Omega. Ang kanyang banal na kapangyarihan at ang kanyang banal na espiritu ang siyang kikilos. 4 na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa. Ako na po ang nakikiusap sa inyo. Mag-ano po kayo, magsipag-ingat kayong lahat, okay? Hindi biro, no? Just imagine. Nagtatawa lang ako kasi kahit naglangoy-langoy na sila, sumisigaw pa rin sila ng black card. Kailangan namin ng black card ang mga tao. So, siguro may kinalaman pa rin ito sa mga tao ng mga sinasabi na mayroon ng mga passbook, mayroon ng mga ATM. Alam nyo, hindi ako killjoy, hindi ako masaya ako kung ano ang maabot ng kapwa ko. Pero, the truth shall set us free. Okay? The truth shall set us free. Yung mga bagay na inaakala ninyo na yun ay makakapagbuti sa inyo, yun pala, yun ang magdadala sa inyo ng inyong mga kapahamakan. No? Dahil unang-una, malala ko yung panahon ni Adan at saka ni Eve, no? Saan ba sila napahamak? Di ba doon sa mga magagandang salita, black card, ano yun, Lidimin? Itong black card, matagal tong hinahanap ng mga nagko-commodities, the black card, no? Ito para maintindihan ninyo, para sa kalaman ng lahat. Ang black card ay malaki ang kinalaman niyan sa gusto nilang mangyari to reactivate the quantum financial system. But Lidimin Canuto declared it will never be happen. Okay? It will never be happen bagkos kapahamakan. Bakit? Sa isang pagkakamali nyo, yan mga nag-ano dyan, disaster ang aabutin. No, disaster ang aabutin sa isang pagkakamali, bawat move, no? Dahil alam ninyo, kailangan ko yata mag-drawing. Opo man, kapatid na Alma, no? Hindi siya ordinary card. Kakaiba siyang card. Hindi to ang pagkakaintindi kasi nila yung mga nagko-commodities, black card is just like yung katulad ng mga ATM, mga credit card. Yun lang ang pagkakalam nila, but the fact, what is the real behind of the black card, no? Nano lang ako dahil ito na yung sinasabi ko sa inyong lahat, no? Kaya sabi ko sa inyo, maraming mapapahiya sa QFS na yan. Higit sa lahat, maraming mahihirapan sa QFS na yan. Kaya ako na po ang nakikiusap sa inyo. Kung sa bagay, whatever happens, mapalad pa rin ang Pilipinas because, pabor pa rin sa atin ang mga negative or positive, but mahihirapan pa rin just because parang ganito lang yan, no?
Parang bakit mahihirapan pa rin? Even the signal is still remaining here in the Philippines. But yung mag-ooperate dyan, yung gagalaw dyan, no? Ay kung hindi naman niya alam yung instruction dyan, abay, wala pong mangyayari dyan, no? Ito yung sinasabi, gutom ang aabutin. Oo, narinig ko pala ng King Kong Abel yan. Alam mo, gansan. Yes, that is the black card. At the black card is, naiiyak ako dito sa black card na to. Dahil, marami na pong buhay ang ano dito marami na pong buhay ang nagsakripisyo dito. Hindi lang yon, I witness ako mismo na dahil sa black card na yan, marami din ang mga pananampalataya na nasira ang kanilang relasyon sa Panginoon just because of black card. Okay? Ang black card, ikakapahamak ng may hawak niyan kung hindi niya ito alam ko ano yung gagawin. Okay? Pero the real black card, sabi ko naman sa inyo, maraming bagay ang kakaiba. Maraming bagay na unbelievable para sa iba. But in me, hindi yan posible sa akin. Okay? Puro pangako si Abel sa mga tao, baon tuloy sa utang, may pag nagpakamatay pa. Kaya ano man ang mga naranasan ng 2025, nawa itong 2026 malalagpasan pa rin natin ang lahat ng mga hamon sa buhay. Okay? Hindi ang mga sinugo po rin ng Ma'am Lidimin Canoto at isang mapagpalang hapon sa atin lahat. Thank you so much, Ma'am Sharon. Kaya itong hapon, pagkagising ko, dahil rinig ko, tapos narinig ko ang isang boses, nakakarinig ako ng boses pagkagising ko. Ang expectation kasi nila sa black card is, syempre, ang expectation kasi nila sa black card is, yun nga yung card. But, meron ako isang bagay, ito totoo ito. Meron isang bagay na binikta sa akin, dito sa loob ng bahay. And then, to make the story short, nakarinig ako ng boses. Hukayin mo, sabi ng ganun. Sabi ko, bakit ako maghuhukay dyan? Basta hukayin mo yan, may makikita ka dyan. Yung pagkahukay ko, meron ako nakitang isang bagay. Ganito lang siya kalaki. Medyo malit-lit nito ng konti. Sabi ko, ano to? Sabi ko, inisip ko, bakit pinahukay sa akin to? To make the story short, pagkagabi niyan, na panaginipan ko, tingnan mong maigi. Alam niyo, sa totoo lang, nandoon yung mga maliliit na numero. Ang hindi ko in-expect, pagpindot ko, hindi ko sukat akalain na, kasi kung tutusin, mga 6 months ago, parang kalahating taon yata nakalipas, hindi ko akalain na yung bagay na yon, ngayon lang binigay sa akin ng mensahe, malaki pala din ang kinalaman niya sa black card. So, minsan parang may mga
may mga bagay talaga siya na parang imposible. Kahit hanggang ngayon, may mga bagay na hindi ko kasi in-expect na ganun yon. Dahil nung minsan, sabi kasi niya, pindutin mo. So, hindi ko sukat akalain na may kinalaman yung dito talaga sa bahay namin yung pinahukay. Oh, may maririnig akong boses. Kaya sometimes, minsan, di ba? Kaya nga sabi, kahit sabihin ng iba, peke yan. Kahit sabihin ng iba, peke yan, huwag kang maniwala dyan, scammer yan. Pero yung ginagampanan ng tao, minsan ako nagtataka ko, alam ko na may iniwan sa akin, but in real who I am, I really don't know who really I am. Bakit may mga ganito siya? Naawa ko dun sa mga tao. Grabe, niragasa sila ng tubig. Tapos, sigaw sila, kailangan namin ng black card. Tulungan nyo kami, kailangan namin ng black card. Pero wag kayong mag-alala dito sa ating bansa. Napakapalad pa rin ang bansa natin, pero yun nga lang, no? December na ngayon, naalala nyo ba yung sinabi ko sa inyo kay BBBM? Na hanggang December lang, kapag meron isang bagay na hindi niya magawa, pasensyahan tayo. Pasensyahan talaga. Minsan may mga bagay na talagang i-allow ng Diyos ang mga bagay para mga tao matuto. Nasabi ko sa inyo. Na medyo na lang ako dahil hindi ko naman nakalain na yun pala yun. Hindi, kapatid na Alma, narinig mo yun kay Kuya Abel, yung tungkol sa black card. Tingnan mo, hindi sila naka-release, di ba? Kahit nagamit mo sila ng coins, because pinagsasabihan ang mga kapatid, hindi kasi nakinig. Okay? Alam nyo ba na ang tunay na 666 ay mismo yung mga commodities na yan? Mismo! This is Millie Dimin Canuto. Even the quantum financial system, that is the part of 666. This is Millie Dimin Canuto talaga. Talagang idideklara ko talaga yan. QFS is behind of that. That is the strategy and that is one of the program of that 666. But 666, kung tutuusin, wala naman talagang ibinigay ang Diyos sa atin na nakakasama ng tao. Ang tao lang talaga ang nagpapakasama. But 666, kung tutuusin, ito'y handog, blessings ito sa atin, pero napapasama lang siya dahil sa mga maling kaisipan ng tao, no, ng aabuso ng otoridad, ng authority na ibinigay sa mga pinagkalooban. Okay? Tatapatin ko kayong lahat, no? Sinabi ko na sa inyo, maraming mapapahiya. Maraming mas lalong manlamig, no? Yes, hindi naman ako Diyos, pero sa nakikita natin, ganun po yon. Okay? Hindi ko sukat talaga akalain na yung pinahukay sa akin, dito yan guys, dito yan banda sa may gripo namin, no? Dito yung banda sa gripo ng pinahukay sa akin yan. Kasi nung tinignan ko yan, sabi ko, ay may mga numbers pala siya, no? Ngayon, tawag nito, nakatulog talaga kasi kahit anong gagawin ko kaganina, nagligpit ako, talagang pinatulog talaga ako.
Alayo na nga na napuntahan ko eh, no? Tapos nandoon ako sa pinakatuktok. Dinala ko doon sa pinakatuktok. Talagang ipinakita kung papaano yung mga taong naglangoy-langoy. Naalala ko tuloy yung na viral, no? Na naggumawa siya ng arka, no? Sabi niya December 25 may message daw ang Panginoon sa kanya. December 25 magsimula, no? Oy. Sino yan? Ay, sandali lang ha. So, ganon yun siya, no? Naalala ko yung sinabi ng kapatid natin na meron nga daw message sa kanya ang Panginoon starting December 25, no? So, okay, di na ako humiwalay sa vlog mo. Noong napanood ko ang isang beses lang, parang namamagnet mo ako. Maraming salamat kapatid na Alma, no? Maraming hello kay kapatid na Rinante Mabalo. So, iyon, dinala ako sa pinakatuktok talaga siya. Parang yun na yung pinakatuktok, no? Tapos pinakita sa akin, ang sabi sa akin, may tawag kasi sa akin yun eh, kapag tinatawag ako ng boses na yan, hindi Lady Min, hindi Jasmine, hindi ko, basta meron siyang tawag sa akin, pero hindi ko pa pwedeng i-reveal yan. Sabi na, tingnan mo ang mga tao, sabi ko ng ganun. Tapos may biglang, yung parang sumabog. Sabi ko, hala, kawawa naman sila. Tapos sinabihan ako na, hindi sila kawawa, hindi nga sila naawa sa kanilang sarili. Parang ganun sinabi sa akin. Ganun din po ako. Okay, maraming salamat. Tapos, naano ako sa kanila na sigaw sila ng kailangan namin ng black card. Kailangan namin ng black card. Sumagot ako doon. Kinausap ko yung nagdala sa akin doon sa pinakatuktok. Sabi ko sa kanya, yung black card, di ba ito yun? Tapos sinabi sa akin na, wag mo silang bigyan. Sabi ko, bakit? Aanin ko to. Kumbaga parang sinabi sa akin na huli na ang lahat, no? Hindi ko sukat akalain, ganun pala yun. Pinahukay talaga nasa akin po yan. Nasa akin siya. No? Actually, pinakita ko to sa inyo minsan. Parang nasa bag ko yata. Hello kay Kuya Rolando. Titingnan ko ha. May kukunin lang ako saglit. Ipakita ko talaga sa inyo to. Sandali lang. Kasi, ang inexpect talaga ng mga tao is card. Yung katulad ng mga card na yung mga card talaga na parang mga ATM card, but hindi eh. No? Okay, so, ito yun, no? Ay, Colorado, USA, maganda-handa kayo, ha? Dahil nakita ko doon sa system, may malaking siya doon. Tawag nito, posibleng hurricane sa Colorado, USA. Yun pa naman pagkasabi sa Ito yun guys, oh. Ito po yung ito po yung pinahukay sa akin. Dito talaga yan. Tapos ito, may number po ito. O, diba? Kasi, hindi ito yung, kasi kung card, sobrang namang laki nito, pero may kinalaman siya. Alam niyo ba kung bakit pinapakita ko ito sa inyo? Bakit hindi ko to pinagdadamot sa inyo? Alam ko, kailanganin ito. No? Kailanganin ito para sana sa mga bagay-bagay. Weird kung pakinggan, kung isipin ng ibang tao, but hindi po ito biro. Meron siyang number dito, no?
nakita ko na to eh, nag-ano na ako, kaya sabi ko, ganun pala. So, inano ako, pinakita niya sa, nakalimutan ko na ito guys kung tutuusin. Pero, tinago ko siya, syempre. Tapos, ito ngayon, pinaano sa akin na, anuhin mo siya, kunin mo siya, tapos ilabas mo siya. Kung tutuusin, sa totoo lang, habang nagsasalita ko sa inyo, naalala ko si Kuya Emmanuel yung sinabi niya sa akin, no? Just wait for a while, ha? Yes, good afternoon. Sus, yun ako. Tingnan ninyo yung mga 500 million games, days sa ang Powerade. Araw-araw ang papremyo every 8 p.m. at 9 p.m. 100% sure win. Sali na. Go, go, go. O, kita nyo. Yan. No? Pinopromote nila ang mga sugal. Okay? Akala lang nakakatulong sila. Hindi, ewan ko ba sa kanila. So, yes. Hindi siya sipi kasi ganito lang siya eh. Malaking sipi. Pero parang sipi lang siya. Pero, may mga numbers ito. Pero, inano siya sa akin eh. Sabi ko, at saka pagka-format talaga niya. Ayan Tapos ito lang, inano sa akin, ilabas mo siya. Meron siyang pinapagawa sa akin dito. Actually guys, may kasama ito yung halos kalahati. No? Meron naman siyang part pa rin siya sa sa pag-implement kung tutuusin. Ito guys, simple lang siyang tingnan pero kakaiba siya. Okay? Kakaiba siya. Hello Kati Concept, no? Merry Christmas sa inyong lahat. Dito ako napaiyak dahil pinahukay sa akin to eh. Pinahukay sa akin to. Kaya sabi ko, ano bang pinapahukay sa akin nito? Ito siya nakita ko. Tinitingnan ko nga, ano ba to? Simple lang guys. Ito lang sasabihin ko sa inyo. Unang-una, aking tinataas, pinupuri, dinadakila, niluluwalhati ang pinakadiyos ng kaliwanagan. Dahil yung mga bagay na yan, weird man para sa iba, imposible para sa iba, pero ang Diyos kasi ang nag-program eh. Diba? So, siya ang nakakaalam ng lahat. So, ang tao, kahit anong pagpaplano, siya pa rin ang magtatakda lahat ng bagay. Sa totoo lang, si PBBM, kumbaga sa Bisaya, mangambot. Actually, kaganina ko pa ito na naramdaman, kanina ko pa ito naaamoy. Amoy na amoy ko ang Kuya Emmanuel. At, amoy na amoy ko siya. Condolence sa family ni former Undersecretary Cabral. But, may mga iilan pa po ang mga katulad niya ang masasawi, no? May mga iilan. Nalala nyo ba, no? Nalala nyo ba yung mga sinasabi ko? Ngayon, ang tanong, bakit kung sino pa yung mga gumagawa ng mga, baka yan na yung lidim na ang susi sa hinahanap nila sa iyo, ma'am, purin. Ano siya eh, no? At nakita rin nyo naman yung susi, yung libro ng kapatid, di ba? Nalala nyo yung yung nag-FB live ako? Para mga gamit silin. Actually, naamoy ko si Kuya Emmanuel, no? At, ito na yung sinasabi ng kuya na habang papalapit ng papalapit talaga, marami talagang mangyayari, no? Kakaiba talaga, sa totoo lang. Parang mga gamit sa alien, opo. Parang mga gamit siya ng iba, yan, okay? No? Kaya nga sabi ko, yung ibang mga EU na mga gold bars, tapos na po ang program. Kaya nga, di ba, ang pera nagdi-demonetize? Di ba? Kasi may kinalaman yan sa gold backup na sinasabi. ISO 20020, tapos na rin po ang program yan. Hindi kasi pwedeng i-program ninyo ulit yan. Remember, bawat pagkakamali na inyong gagalawan, katumbas niyan ay disaster. No?
Gumamit na ako ng ganito pero naamoy ko pa rin ang Kuya Emmanuel. Pag mga ganyan kasi na senaryo, pag maano kasi yan, pag naaamoy ko siya, ibig sabihin, alam ko nandyan siya. No? Na there's someone attack kay Lady Min. Kaya nagtaka ako dun sa isang kapatid, ang sabi, meron na nakarating sa kanila, hinanap si Lady Min at galing na dito sila sa bahay, hindi na sila makakalapit kasi gwardyado ako, ang dami ko ng gwardya, oh my God, no? Kami lang naman ang nandito, so ganyan po kumilos ang Panginoon, okay? Hindi kanya pababayaan. Simple lang siyang tingnan, no? Pero may kinalaman pala siya sa black card, no? Parang ano lang siya, parang gumang nga lang siya. Pero meron pa itong isang kasama, parang nga lang sabon, no? Kasing laki ng sabon, no? Ganon ho siya. Actually po, nakalimutan ko nito, pero tinago ko siya. Tapos ito nga, pagkaano sa akin, inanuan ako na anuhin mo. Tapos yung iniwan ni Kuya Emmanuel, sabi ko, ay, ba't ganon? Kakaiba naman itong mga bagay na ito, no? Weird kung titingnan ng iba, pero kung tutusin, bawat gilid nga, oh, perfect na perfect, oh. Perfect na perfect siya, oh. Oh, di ba? Charot. Ganun pala 'yon, no? Ay, tatawan na lang ako. Ewan ko ba? Pero tinabi ko siya. Naamoy ko talagang kuya. Oy, mag-ingat kayo ha, kasi maraming mga alalahan ninyo, sinabi ko, before the end of this year is marami pang mangyayari, nakakaiba. Kaya mag-ingat kayo sa mga landslide, yung may mga bata na mga chikiting dyan, maghanda-handa kayo dyan, okay? Kakaibang weather dito. At ito ha, sa totoo lang, nung time na, ayan, iniwan ng Kuya Emmanuel, sabi ko, kasi ako Bisaya nagi kayo, ang hirap ko nga yung magsalita ng English, di ba? Meron kasing salita na kailangan ko siyang mabigkas. Alam nyo ba, na darating ang time na uulan ng apoy? Tandaan yung sinasabi ko sa inyo. At, magsasabi na naman ng iba, bakit Diyos ka ba? Diyos lang nakakaalam. Hoy, pag sure kayo dyan, huwag kayong ganyan. No? Bakit yung panahon nila Noe, be? Bakit yung panahon nila Noe, nila Moises, binigyan sila, kumbaga ginawa silang instrumento ng Panginoon, nagbigay sila ng ng mga tao, ng paalala, diba? Ganon din sinasabi. Ay, ewan ko lang, wala pala akong nabasa ng ganon. Diba? So, walang pinagkaibayan ngayon. Sasabihin, bakit Diyos ka ba? Diyos lang nakakaalam. Dito, oo nga, pero meron siyang mga iilan ng mga pinili niya para ipaminsahe ang dapat ipaminsahe. Hindi ko ba sinabi na Diyos ako ha? Ako nagpaalala lang ako sa inyo. Yes. At itong tandaan ninyo ha? Kaya ito siguro yon. Quantum financial system, sabi ninyo si Donald Trump, ito talagang ibang mga spiritual na ito, mga pasaway din no? No? Kasi daw si Donald Trump daw, pinili daw ng, sige, sabihin na natin, pinili natin. Hindi kasi lahat ng pinili ay ginagawa ang tama, ang misyon. Prangkahan tayo. Prangkahan tayo. No? Hindi lahat ng pinili ng Diyos ay ginagawang tama ang misyon. Yung iba, inabuso nila ito. Sabi ko sa inyo. Gusto ko yung panahon namin. No? Gusto ko yung panahon namin kakaiba. No? Kakaiba yung panahon namin. In fairness. No, sabi ko nga sana ko, ihanda niyo yung mga emergency light. Ito, nag-charge talaga ako. Kaya baka bigla mag-brown. Kayo rin, mag-charge na rin kayo. Okay? Basta yun lang masabi ko sa inyo. May kinalaman siya sa block card, pero parang nakaka-weird naman. Sige, dali, sulod.
Pilay mo kwarta. Litro man na, dili man na, ano. Wala kasalo dito na buti. Ha? Wala kasalo na buti dito. Walang kasalo na buti. Guys, wag kayong umalis ha, sandali lang. Kasalo na. Ano? Kasi nagsugo. Natikim. Basta. Kasalo. Tapos suklit ta. Wala na. Dali kay magkusugang ulan. Oh, basi mapandol po kadira. So guys, for the meantime, ito muna ang maimiminsahe ko sa inyo ha. Magsiingat po lahat-lahat. Wag ho kayong magpakapante. Okay, sinabi ko na sa inyo, 'di ba? Okay lang nag-enjoy kayo sa Christmas, pero sinabi ko na sa inyo, iba na kasi ang panahon noon kaysa ngayon. Pero lang talaga sa mga mapipira, no? Nasaan na ba yung aking power? Just wait for a while. At ito yung nakakaano. Ito yung kakaiba because I remember sa sinabi ng Kuya Emmanuel, you need to prepare yourself. Ayan na, when go away. Ayun. You need to prepare yourself dahil marami ang pagbabago even in yourself. Maraming pagbabago ang mangyayari. No, yun kasi exactly sinabi ng Kuya Emmanuel sa akin. Guys, dito yan oh. Dito yan banda. Ayan oh. Ayan oh. Dito po yan banda pinahukay sa akin. Ayan po yung gripo namin. O, di ba? Parang charot lang siya. Ganun yon. And then kakaiba yung naamoy ko talagang Kuya Emmanuel ko. Marami. At ito nga pala. Meron na namang isang leader ng sikat na simbahan, ng sikta, ng grupo ng church. No? Sad to say, I'm so sorry. Paano po ito? Bababalitaan nyo po ito. Okay, sino kaya to? Isa siyang malaking grupo ng church, no? Papanaw po siya. Dahil itong mga taong ito, wala kasing lihim na hindi nabubunyag. Nakikipagsabuat. Sorry pero totoo naman to eh. Mga nakikipagsabuatan din kasi ito. May kinalaman sa commodities. Nag-ipon ako ng tubig kasi dito sa amin pag nag-brown out, wala ring tubig, kaya nag-ipon ako ng tubig. Mabuti na yung advance ang iniisip. Okay? So, isang leader ng simbahan ang magpapaalam. O, ayan. Okay, so, have a blessed divine hope po at mag-ingat po tayong lahat. Mag-prepare muna ako. Tingnan niyo yung panahon namin. Ayan. O, diba? O, ayan. Ano talaga siya? Malakas ang ulan ngayon. Okay? Ayan, ang hirap na nun. Malakas ang ulan, ayun na naman siya.
Ayan pala yun. Malakas ang ulan dito, guys. Pero gusto ko to. Okay? So, may kakaiba akong nakita. May ulan siya, pero may tinitingnan akong clouds. Para kasi siyang mata. Para siyang mata. Ewan ko lang kung makikita nyo to eh. Sobrang puti ng ano, pero dito hindi siya nakikita sa screen, pero dito nakikita ko siya. Para siyang may mata. Okay? Parang gumanon ba, oh? Kumbaga sa Bisaya, murag nagsudong kay Lidimin ba? Nakaganon, nagsudong. Oh, ayan, nag-ipon ako ng water for advance dahil kapag sa amin dito, kapag umulan at mag-brown out, ayun, mag-ano siya, mawawala ng tubig. Kaya, nag-ipon si Lidimin. Ayan. Ganyan ba? Isip-isip agad pa. No? Oh, ayan. Paano ba to? Dahil mahirap pag walang water. Di ba? Aray ko. Mahirap pag walang water. Kailangan hugasan muna. Ang dapat hugasan. Okay? So, ganon. Ganon lang kasimple. Okay? Hala, nagbaga naman yung ano. Mag-charge na kayo dyan. Dahil baka mag-brown out. Okay? Guys, sandali lang ha. Ayusin ko muna yung mga kahoy. Yung sinibak namin. Kasi, syempre, hindi natin masabi, di ba? Kapag, ano ba ito? Bakit nandito na ito dito? No? Baka biglang nag-iipon kasi ako ng kahoy pag summer. No, nag-iipon ako ng kahoy. Para pag maubusan ng gas at wala tayong mabiling ng gas, meron tayong gas na gagamitin. Okay, so magpapaalam muna ako sa inyo ha. Have a blessed divine hope. Nagtataka ako kasi may ano naman ng langit pero may sinag siya. Okay? So, ingat kayong lahat. Ayaw. Ano nangyari? So, dyan lang muna kayo ha. Dumalakas na kasi yung ulan. Ba't ayaw? Ayaw talaga niya. In fairness, ayaw niya mag-off. Ayun. Hala. Ba't ayaw niya? Done. Ayaw talaga niya. Ayaw niya mag-finish. Ayaw niya. Ayaw niya mag-finish, guys. Ay. Ba't ayaw?